Sa video na ito, matutuklasan mo ang top 3 pagkain na napatunayang siyentipiko na tumutulong mag-detox at mag-flush ng toxins mula sa iyong mga bato, mga pagkain inirekomenda ng eksperto, mananaliksik, at mga profesional sa kalusugan sa buong mundo. Subok itong nakakatulong sa mas malinis na kidneys, mas maayos na ihi, at mas magandang kalusugan, lalo na para sa mga edad 50 pataas. Bago tayo magsimula, gawin mo muna ang 2 importanteng bagay. Una, sabihin mo kung saan ka nanonood. Nasa Luzon ka ba? Visayas? Mindanao? O nasa ibang bansa? Ay type mo sa comments ngayon. Gusto kong makita kung gaano kalawak ang abot ng ating mga manonood. Pangalawa, mag-subscribe ka sa channel na Gintong Sustansya, at itap ang thumbs up para mas marami pang tao ang makinabang sa video na ito. Ngayon, makinig ka ng mabuti. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang kidneys ay walang tigil na nagtatrabaho 24 oras kada araw, sinasala ang dugo, tinatanggal ang toxins, at inaayos ang balance ng fluids sa katawan. Pero habang tumatagal, unti-unting naiipon ang toxins mula sa pagkain, gamot, at polusyon sa paligid. Ang maganda, may mga partikular na natural na pagkain na suportado ng siyentipikong pag-aaral na tumutulong sa kidneys na mag-flush ng toxins ng mas epektibo. At hindi ito chismis o haka-haka. Ito ay base sa mga pag-aaral mula sa mga kilalang institusyon tulad ng National Kidney Foundation, Harvard Health, at mga eksperto sa clinical nutrition. Kung sang-ayon ka na mahalaga ang panatilihing malinis at malusog ang kidneys, ay type ang maya sa comments. At manatili kang nanonood hanggang dulo, dahil ang huling pagkain sa listahan ay isang bagay na halos lahat ng Pilipino ay meron sa bahay, pero madalas hindi alam kung gaano ito ka-powerful. Simulan na natin. Sa video na ito, malalaman mo ang top 3 pagkain na siyentipikong pinag-aralan at napatunayang tumutulong mag-detox at mag-flush ng toxins mula sa kidneys. Hindi ito random na payo, hindi ito pamahiin, at hindi rin ito hulaan. Ito ay mga pagkain may tunay na ebidensya, tunay na eksperto, at tunay na resulta. Kung gusto mong mas gumanda ang trabaho ng iyong kidneys, mas maging epesyente ang pag-filter, at manatiling malusog habang tumatanda, kailangan mo itong panoorin mula simula hanggang dulo. Bago tayo magpatuloy, gawin mo muna ang isang simpleng request, sabihin mo kung saan ka nanonood. Luzon ba? Visayas? Mindanao? O mula sa ibang bansa? Ay comment mo ngayon. Gusto kong makita kung hanggang saan umaabot ang ating komunidad. At syempre, kung mahalaga para sa iyo ang kalusugan at gusto mo ng mga video na base sa siyensya at madaling maintindihan, mag-subscribe ka sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Sinasabi nito sa YouTube na mahalaga ang content na ito at tinutulungan tayong maabot ang mas maraming Pilipino. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit napakahalaga ng topic na ito. Ang kidneys ay nagtatrabaho bawat segundo, araw at gabi, para salain ang dugo, ayusin ang fluids, alisin ang waste, at panatilihing balanse ang katawan. Pero habang tumatanda, unti-unti itong humihina. Toxins mula sa processed food, gamot, at polusyon ay dahan-dahang naipon. Kadalasan, hindi napapansin ng tao na hirap na ang kidneys hanggang lumabas na ang mga senyales tulad ng pamamaga, pagkapagod, o kakaibang kulay ng ihi. Ang mabuting balita. May mga natural na pagkain na tumutulong magpababa ng toxin load, magpa-improve ng urine flow, at mag-support sa detoxification. Kinumpirma ito sa mga pag-aaral mula sa National Kidney Foundation, Harvard Health, at American Journal of Clinical Nutrition. Ito ay tunay na ebidensya, hindi hype. Kung sang-ayon ka na dapat mas binibigyang pansin ang kidney health, ay type ang via sa comments ngayon. Nakakatulong ang comment mo para maabot ang mas maraming Pilipino na nangangailangan ng impormasyong ito. At siguraduhin mong manatili hanggang dulo, dahil ang ikatlong pagkain sa listahang ito ay isang bagay na siguradong meron ka sa kusina, pero hindi mo alam kung gaano ito ka-powerful sa kidney detox. Tara na, simulan natin. Habang nagpapatuloy tayo sa bahaging ito ng video,
mahalagang maintindihan kung bakit napakahalaga ng kidney detox, lalo na para sa mga edad 50 pataas. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang kidneys ay humihina talaga habang tumatanda, hindi dahil sa sakit, kundi dahil lang sa paglipas ng panahon. Ayon sa National Kidney Foundation, ang kidney function ay maaaring bumaba ng halos 1% bawat taon pagkatapos ng edad 40. Ibig sabihin, pagdating ng 60 o 70, maaaring mas mababa na ng husto ang kakayahan ng kidneys na magsala kumpara noong mas bata ka pa. Ang kidneys ay may isa sa pinakamabibigat na trabaho sa buong katawan. Araw-araw, nagsasala sila ng humigit kumulang 150 hanggang 180 liters ng dugo. Inaalis nila ang toxins, sobrang minerals, waste, at labis na fluid. Tinutulungan din nilang kontrolin ang blood pressure, gumawa ng hormones, at panatilihin ang tamang balance ng electrolytes. Pero kapag unti-unting naiipon ang toxins, mas napapagod ang kidneys. At habang lumilipas ang mga taon, nagdudulot ito ng pagkapagod, pamamaga ng binti at paa, pagbabago sa pag-ihi, o bigat sa ibabang bahagi ng likod. Para sa maraming seniors, madalas hindi pinapansin ang mga sintomas na ito o inaakalang normal lang dahil sa edad, pero hindi dapat normal ang sobrang pagod ng kidneys. Sabi ng mga eksperto, ang tamang pagkain, sapat na tubig, at maayos na lifestyle ay nakakatulong para gumaan ang trabaho ng kidneys at gumana sila ng mas epektibo. Ilang pag-aaral, kabilang ang nasa Clinical Journal of the American Society of Nephrology, ang nagpapakita na ang toxins, inflammation, at oxidative stress ang pangunahing dahilan kung bakit bumababa ang kidney function. Ibig sabihin, ang mga pagkain natin araw-araw ay may malaking epekto kung mananatiling malusog ang kidneys o unti-unting hihina habang tumatanda. Simple lang ang layunin, bawasan ang toxins at suportahan ang katawan gamit ang nutrients na tumutulong sa kidneys na magsala ng mas maayos. At dito pumapasok ang kahalagahan ng detox supportive foods. Hindi nito ginagamot ang anumang sakit, pero pinapagaan nila ang trabaho ng kidneys para mas madali nilang gawin ang natural detox process. Kapag mas maayos ang trabaho ng kidneys, mas maganda ang pakiramdam mo, mas mataas ang energy, nababawasan ang pamamaga, mas malinaw ang ihi, at mas magaan ang katawan. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Sa tingin mo ba sapat ang atensyon ng mga tao sa kidney health? O kadalasan nakakalimutan nila hanggang may problema na? Kung sang-ayon kang dapat seryosohin ang kidney health bago pa lumabas ang sintomas, ay type ang via sa comments. Makakatulong ang comment mo para maabot ng video na ito ang mga taong hindi pa alam na kailangan ng suportahan ang kidneys nila. At totoo, karamihan ay nag-aalala lang kapag huli na. Ngayon na malinaw kung bakit kailangan ng kidney detox, mas lalaliman pa natin ang pag-intindi sa sinasabi ng siyensya tungkol sa mga pagkaing nakakatulong sa mga masisipag na organ na ito. Tuloy tayo. Bago tayo tumalon sa unang kidney detox food, mahalagang maintindihan kung ano talaga ang sinasabi ng mga eksperto tungkol sa natural foods at kidney cleansing. Maraming tao online ang nag-uusap tungkol sa detox, pero walang basehang siyentipiko, kaya dito, puro credible research at respetadong medical professionals ang pagbabasehan. Para sigurado kang totoong ebidensya ang lahat ng natututuhan mo. Sa nakaraang dekada, maraming kidney researchers at nutrition scientists ang nag-aral kung paano nakakatulong ang ilang natural na pagkain para mabawasan ang inflammation, ma-neutralize ang oxidative stress, at matulungan ang kidneys na mas epektibong mag-alis ng toxins. Isa sa mga nangungunang boses sa evidence-based nutrition ay si Ir Michael Greger, isang American physician na kilala sa pagpapaliwanag ng peer-reviewed research sa madaling maintindihang paraan. Binibigyang diin niya na ang antioxidant-rich foods ay malaki ang naitutulong sa pagprotekta ng kidney cells laban sa pinsalang dulot ng toxins, maling pagkain, at environmental chemicals. Sa isa sa mga pag-aaral na binanggit niya, natuklasan ng mga researchers na ang diet na puno ng natural antioxidants, gaya ng ilang prutas, gulay, at herbs, ay nakapagpapababa ng mga markers ng kidney stress.
Ito rin ang mga markers na tinitingnan ng mga doktor para makita kung gaano kaayos ang kidney function. Ang ibig sabihin nito ay malinaw, ang tamang pagkain ay nakakatulong sa natural detox process ng kidneys at pinapagaan ang trabaho nila araw-araw. May isa pang mahalagang ebidensya mula sa Clinical Journal of the American Society of Nephrology. Ayon sa kanilang pananaliksik, ang oxidative stress, ang pagdami ng harmful molecules sa katawan, ay isa sa pinakamalaking panganib sa kidney health, lalo na sa mga edad 50 pataas. Dahil dito, mas napapagod ang kidneys at mas mabilis humina. Pero pinapakita rin ng pag-aaral na ang antioxidants mula sa natural foods ay nakakatulong para i-neutralize ang mga harmful molecules at protektahan ang kidney tissue. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga pagkaing pag-uusapan natin. Hindi sila magic. Hindi nila inaayos ang lahat. Pero binibigyan nila ang kidneys ng suporta para magawa ang trabaho nila sa normal at natural na paraan, lalo na kung may stress na sa katawan dahil sa edad, diet o lifestyle. At baka magulat ka na ang ilan sa pinaka-powerful na kidney-supportive foods ay napaka-common lang. Baka ilang beses mo na silang nakain pero hindi mo alam kung gaano sila kapakinabang sa kidneys. Ang kombinasyon ng hydration, antioxidants, anti-inflammatory compounds, at natural detox nutrients ang dahilan kung bakit paulit-ulit silang lumalabas sa maraming scientific studies. Ngayon, may mahalaga akong tanong. Mas gusto mo ba ang health information na base sa totoong siyensya at hindi sa kung ano-anong payo? Kung i-type ang science please sa comments. Nakakatulong ang response mo para mapagpatuloy namin ang paggawa ng content na research-based para sa mga taong gusto ng tama, malinaw, at maaasahang impormasyon. Ngayon na malinaw na may ebidensya ang lahat ng pag-uusapan natin, handa na tayong pumasok sa unang pagkain sa ating listahan. Tuloy tayo. Ngayon, pag-usapan natin ang unang pagkain sa ating listahan, cranberries. Isa sa pinakasinaliksik at pinakakilalang prutas para sa kidney support sa buong mundo. Ang nagpapaganda sa cranberries ay hindi lang ang lasa o kulay nito, kundi ang natatanging compounds na tumutulong sa urinary system at sa mas mabisang pag-flush ng toxins sa kidneys. May taglay itong malalakas na antioxidants na tinatawag na proanthocyanidins. Ayon sa mga pag-aaral ng Harvard Health Publishing, ang mga compounds na ito ay tumutulong pigilan ang masasamang bakterya na dumikit sa mga dingding ng urinary tract. Importante ito dahil kapag nakakapit ang bakterya at dumami, umaakyat sila pataas at nagbibigay ng dagdag na stress sa kidneys. Sa madaling salita, tumutulong ang cranberries na panatilihing mas malinis ang urinary pathway para gumaan ang trabaho ng kidneys. Sa isang kilalang pag-aaral mula sa American Journal of Clinical Nutrition, natuklasan na ang mga babaeng umiinom ng cranberry extract araw-araw ay mas kaunti ang harmful bacteria sa kanilang urinary tract. At kahit urinary health ang pangunahing focus ng pag-aaral, malinaw sa mga eksperto na kapag mas malinis ang urinary pathway, mas maayos ang takbo ng kidneys. Tinutulungan din ng cranberries ang katawan sa hydration. Kahit maliit ito, may taglay na tubig, natural acids, at antioxidants na nakakatulong sa pag-filter ng toxins. Ang natural acids nito, tulad ng citric acid, ay nakakatulong iwasan ang pagbuo ng mga kristal sa kidneys. Ang mga kristal na ito, kapag pinabayaan sa loob ng maraming taon, maaaring maging bato sa bato. Hindi nito ginagamot ang kidney stones, pero nakatutulong itong panatilihing mas malinis ang loob ng urinary tract. Ayon pa sa National Kidney Foundation, ang mga diet na mayaman sa antioxidant-filled fruits, gaya ng cranberries, ay nakababawas ng inflammation sa katawan. Kapag mababa ang inflammation, mas magaan ang trabaho ng kidneys. Paano ito kainin ng simple? Pinakamahusay ayon sa nutrition experts ang unsweetened cranberry juice, dried cranberries na walang added sugar, o cranberry-infused water. Iwasan ang matatamis na commercial cranberry drinks dahil puno ito ng asukal. Kahit maliit na serving lang sa pang-araw-araw, may benepisyo na. Pwede mong idagdag ang cranberries sa oatmeal, smoothie, salad, o ibabad ang ilang piraso sa tubig at inumin ang infusion.
Madali at praktikal para sa seniors. Ngayon, tanong ko, dapat bang kasama ang cranberries sa pang-araw-araw na diet ng seniors para sa better kidney support? Kung ang sagot mo ay type ang cranberry power sa comments. Makakatulong ang comment mo para mas maraming Pilipino ang makinabang sa impormasyon na to. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya para sa iba pang science-backed health videos. Malaking tulong ang isang simpleng click para maipagpatuloy namin ang ganitong klaseng content para sa inyong kalusugan, pamilya, at komunidad. Maliit man tingnan, pero pagdating sa kidney support, isa ang cranberries sa pinakamakapangyarihang prutas na ibinigay ng kalikasan. Kaya ngayon na alam mo na ang benepisyo nito, lipat naman tayo sa susunod na pagkain, isang bagay na refreshing, hydrating, at nakakagulat ang bisa para sa kidney detox. Tuloy tayo. Ang susunod na kidney detox food sa ating listahan ay isang paborito ng halos lahat, lalo na pag mainit ang panahon, pakwan, watermelon. Hindi lang ito pampalamig, isa ito sa pinaka-epektibong natural hydrators at kidney supportive foods. At hindi tulad ng supplements o komplikadong remedyo, ang pakwan ay simple, abot kaya, at madaling idagdag sa iyong pang-araw-araw. Mahigit 70% tubig ang laman ng pakwan, kaya napakahusay nitong panglinis ng kidneys. Kailangan ng kidneys ang sapat na tubig para mag-flush ng toxins, suportahan ang urine flow, at mailabas ang waste ng katawan. Ayon sa National Institutes of Health, ang tamang hydration ay nagpapabilis at nagpapaganda ng blood filtration ng kidneys. Kapag hydrated ang kidneys, mas mabilis mailalabas ang toxins. Pero hindi lang hydration ang lakas ng pakwan. Ayon sa Journal of Food Science, ang pakwan ay may citrulline, isang natural compound na nagpaparelax ng blood vessels. Kapag mas bukas ang daluyan ng dugo, mas maganda ang blood flow papunta sa kidneys, at mas mahusay ang filtration. May taglay din itong lycopene, isang malakas na antioxidant na nakababawas ng inflammation at oxidative stress, dalawang pangunahing dahilan ng pagkasira ng kidney cells sa katagalan. Ang lycopene ay fat-soluble kaya mas matagal itong nananatili sa katawan para magbigay ng proteksyon. Isa pa, ang pakwan ay natural diuretic. Ibig sabihin, pinapataas nito ang urine output nang hindi ka nade-dehydrate, hindi tulad ng ibang artificial diuretics na naglalabas din ng importanteng minerals. Tinutulungan ka nitong mailabas ang sobrang asin at tubig sa katawan, kaya nababawasan ang pamamaga sa paa, binti, at bukong-bukong. Sinasabi rin ng mga eksperto na nakatutulong ang hydration mula sa pakwan para mabawasan ang pagbuo ng kidney crystals. Dahil mas malambot ang daloy ng ihi, mas mababa ang tsansang magkaroon ng blockages o iritasyon. Paano ito isama sa routine? Kumain ng sariwang pakwan sa umaga o hapon. Mas mainam para sa seniors ang pagkain nito ng mas maaga para hindi maistorbo ang tulog sa gabi. Pwede ring i-blend bilang juice, ihalo sa fruit salad, o kainin bilang light snack. Marami ring nagdadagdag ng kaunting kalamansi para mas masarap. Sige na, mahilig ka ba sa pakwan? Kung i-type ang watermelon sa comments. At kung excited ka sa lakas ng prutas na ito, i-type din ang Good Air Kili Kidneys. Bago tayo tumuloy sa huling pagkain sa ating listahan, siguraduhin mong nakasubscribe ka na sa Gintong Sustansya. Malaking tulong ang support mo upang maipagpatuloy namin ang paglikha ng mga health videos na may tunay na basehan at makatutulong sa maraming Pilipino. Simple man tingnan ang pakwan, pero ang kombinasyon nito ng hydration, antioxidants, at natural cleansing effects ay ginagawa itong isa sa pinakamabisang kidney supportive foods na pwede mong idagdag sa iyong diet. Ngayon, lipat na tayo sa pinakahuling pagkain, isang bagay na karaniwan pero napakalakas ang epekto sa detox. Malaki ang chance na nasa kusina mo na ito ngayon. Tuloy tayo. Ngayon, punta tayo sa ikatlong kidney detox food sa ating listahan, at baka magulat ka dahil halos bawat bahay ay meron ito, bawang. Mukha itong simple, pero ang bawang ay isa sa pinakamakapangyarihang natural detox supporting foods na naaral ng siyensya. Libo-libong taon na itong ginagamit sa iba't ibang kultura, pero ngayon,
alam na natin ang eksaktong dahilan kung bakit ito epektibo, salamat sa modernong research. Ang bawang ay may compound na tinatawag na allicin, at dito nanggagaling ang tunay na lakas nito. Nabubuo ang allicin kapag ang bawang ay diniin, chinop o dinurog. Ayon sa mga eksperto mula sa Johns Hopkins Medicine, ang allicin ay kumikilos bilang natural antioxidant at anti-inflammatory. Napakasensitibo ng kidneys sa inflammation, at kapag bumaba ang inflammation, mas nakakatrabaho ang kidneys ng mas magaang. Isang pag-aaral mula sa Journal of Renal Nutrition ang nakakita na ang bawang ay nakababawas ng markers ng kidney inflammation sa mga taong regular na kumukonsumo nito. Itong mga markers, gaya ng oxidative stress, toxin levels, at inflammatory enzymes, ay parehong bagay na chine-check ng mga doktor para sa kidney health. Kapag bumababa ang mga ito, ibig sabihin mas kaunting stress ang nararanasan ng katawan at mas magaan ang trabaho ng kidneys. Nakakatulong din ang bawang sa detoxification dahil tumutulong ito sa katawan na harapin ang ilang harmful compounds, kasama na ang ilang heavy metals mula sa polusyon, processed food, o kapaligiran. Hindi ibig sabihin nito na tinatanggal ng bawang ang heavy metals, pero tinutulungan nitong palakasin ang detox pathways na natural na nagpoprotekta sa mga cells, kasama ang kidney cells, mula sa oxidative damage. Isa pang malaking benepisyo ng bawang ay ang epekto nito sa blood pressure. Maraming kidney experts ang nagsasabing ang high blood pressure ay isa sa pinakapangunahing dahilan ng kidney strain. Kapag tumataas ang pressure, ang maliliit na blood vessels sa kidneys ang unang nasisira. Pinapakita ng research na ang bawang ay maaaring makatulong sa mas maayos na circulation at sa pag-relax ng blood vessels. Kapag mas maayos ang daloy ng dugo, mas maganda ang supply sa kidneys, kaya mas efficient ang filtration. Mayroon ding sulfur-rich compounds ang bawang na tumutulong mag-activate ng detox enzymes sa atay. Dahil magkasamang nagtatrabaho ang liver at kidneys sa paglilinis ng katawan, anumang sumusuporta sa detox process ay nakakatulong din sa kidneys. Ngayon, paano ba epektibong gamitin ang bawang sa araw-araw? Maraming nutrition experts ang nagsasabi na hayaan munang nakababad ang dinurog o chinop na bawang ng mga 1-0 minuto bago lutuin o kainin. Dito nabubuo ng buo ang allicin. Maaari mo itong idagdag sa ginisang gulay, sabaw, broths, marinades, o dips. May iba pa nga na nilalagyan ng dinurog na bawang ang mainit na tubig at lemon bilang morning drink. Ang mahalaga lang, sariwa dapat ang bawang, hindi processed. Siyempre, malakas ang amoy at lasa ng bawang, at hindi lahat gusto ito. Pero kahit maliit na dami na isinasama araw-araw, ay may naibibigay na benepisyo pagdating ng panahon. Ang sikreto ay consistency at paggamit nito sa simpleng paraan sa pagkain. Ngayon, may tanong ako, gumagamit ka ba ng bawang sa bahay? Kung i-comment mo, garlic everyday. Gusto kong makita kung gaano karami ang matagal nang gumagamit nito nang hindi alam kung gaano ito kapaki-pakinabang. At kung may natutunan ka ngayon, ay comment mo rin, good information. At bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, paki-click ang subscribe button para sa gintong sustansya. Ang pagsuporta mo ay tumutulong para maabot natin ang mas maraming pamilya, mas maraming seniors, at mas maraming taong kailangan ng simple pero evidence-based na health information. Karaniwan lang ang bawang sa kusina, pero pagdating sa detoxification at pagbawas ng kidney stress, isa ito sa pinaka-epektibong natural foods na maaari mong piliin. At ngayong napag-usapan na natin ang tatlong major foods, mas lalo nating pag-uusapan kung paano sila nagtutulungan at bakit napakalakas ng kombinasyon nila. Tuloy tayo. Ngayon na napag-usapan na natin ang top 3 kidney supportive foods, cranberries, pakwan, at bawang, mahalagang talakayin din kung ano ang hindi dapat kainin kung gusto mong manatiling malusog ang iyong kidneys. Hindi lang pagdagdag ng tamang pagkain ang mahalaga, ang pag-iwas sa nakakasamang pagkain ay kasing halaga rin. Maraming adults, lalo na ang seniors, ang kumakain ng mga pagkain hindi nila alam ay nagbibigay ng mabigat na trabaho sa kidneys. Isa sa pangunahing problema ay sobrang alat. Kapag mataas ang sodium intake,
tumataas ang blood pressure, at ito ang isa sa pinakamalaking dahilan ng kidney damage. Kahit pakiramdam mo ay okay ka pa, ang tuloy-tuloy na mataas na asin ay literal na pinapahirapan ang kidneys. Processed foods, instant noodles, canned goods, at salty snacks ang pinakakaraniwang sources ng tagong asin. Kasunod nito ay mga matatamis na inumin at dessert. Ang sobrang asukal ay nagdudulot ng weight gain, insulin resistance, at diabetes, mga kondisyon na grabe ang epekto sa kidneys. Ang kidneys ang nag-filter ng sobrang glucose, at sa paglipas ng panahon, sinisira ng chronic high blood sugar ang maliliit na filtration units sa loob ng kidneys. Kaya ang pag-iwas sa soft drinks, sweetened juice, pastries, at dessert ay malaking tulong sa kidney health. Isa pa ay mga highly processed foods. Chips, fast food, prepackaged meals, at pagkain puno ng preservatives, madaling kainin pero puno ng asin, asukal, at unhealthy fats. Lahat ng ito ay nagpapatrabaho ng doble sa kidneys para lang mailabas ang toxins. Ayon sa National Kidney Foundation, isa sa pinakamadaling paraan para gumaan ang trabaho ng kidneys ay bawasan ang processed foods. At panghuli, mahalagang banggitin ang sobrang red meat. Kailangan ng katawan ng protein, pero ang sobra-sobrang animal protein ay nagpapabilis ng filtration rate ng kidneys, isang pasanin dito. Ayon sa pag-aaral, mas madali sa kidneys ang balanced diet na may plant-based protein, isda, at moderate na portions ng lean meat kumpara sa diet na puro karne. Ngayon tanong ko, sa tingin mo ba maraming Pilipino ang sobra sa maalat at processed food? Kung, ay comment mo ang maya. Nakakatulong ito para malaman namin kung gaano ka-aware ang ating komunidad sa kidney health. Ang punto dito ay simple, hindi lang tungkol sa pagkain ng tama, kundi pati pag-iwas sa nakakasama. Kapag pinagsama mo ang kidney-friendly foods tulad ng cranberries, pakwan, at bawang kasabay ng pag-iwas sa maaalat, matatamis, at processed foods, binibigyan mo ng tunay na pagkakataong gumanda ang kondisyon ng kidneys. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Dito ka makakakuha ng praktikal at science-based tips para sa kidneys at sa buong katawan mo. Ngayon, malinaw na sa iyo ang buong larawan, kung ano ang dapat kainin, ano ang dapat iwasan, at bakit ito mahalaga. Susunod, aalamin natin kung paano nagtutulungan ang tatlong pagkain ito, at bakit napaka-powerful ng kombinasyon nila para sa kidney detox. Tara, tuloy natin. Ngayon na napag-usapan na natin ang tatlong pangunahing kidney-supportive foods at ang mga pagkain dapat iwasan, oras na para talakayin kung paano nga ba nagtutulungan ang mga pagkain ito sa loob ng katawan para suportahan ang kidney detox. Kapag naintindihan mo ito, mas mauunawaan mo kung bakit sobrang laki ng epekto kapag isinama mo sila sa iyong pagkain ng regular. Ang cranberries, pakwan, at bawang ay may kanya-kanyang benepisyo, pero kapag pinagsama, nagiging napakalakas na kombinasyon para sa kalusugan ng bato. Ang cranberries ay tumutulong pigilan ang masasamang bakterya na dumikit sa urinary tract. Ibig sabihin, mas kaunting impeksyon, mas kaunting toxin na naiipon, at mas malinis na daluyan ng ihi. Ang pakwan naman ay nagbibigay ng malakas na hydration at kumikilos bilang natural diuretic. Dahil dito, mas mabilis na nailalabas ng katawan ang toxins at waste na pinoproseso ng kidneys. Pagkatapos, pumapasok ang bawang na may anti-inflammatory at antioxidant properties na nagpapababa ng oxidative stress at tumutulong para mas gumaan ang trabaho ng kidneys. Kapag pinagsama mo ang tatlong ito, sinusuportahan mo ang kidneys mula sa iba't ibang anggulo, pinapababa ang inflammation, pinipigilan ang bacterial infections, pinapabuti ang hydration, at pinapalakas ang kakayahan ng kidneys na salain ng dugo. Para silang isang team, ang cranberries ang naglilinis ng urinary system, ang pakwan ang nagpa-flush, at ang bawang ang nagbibigay proteksyon sa kidney cells. Ayon sa pananaliksik mula sa Clinical Journal of the American Society of Nephrology, ang pagsasama ng antioxidant-rich foods at proper hydration ay nakakapagpababa ng markers ng kidney stress. Ibig sabihin, hindi lang basta mas gumagana ang kidneys, mas napoprotektahan sila sa paglipas ng panahon.
Napapansin din sa mga taong sumusunod sa ganitong diet na mas maganda ang overall kidney function at mas kaunti ang age-related kidney issues. Pero tandaan, ang sikreto ay consistency. Ang paminsan-minsang pagkain nito ay nakakatulong, pero ang regular na pagdagdag ng tatlong ito sa iyong diet ang tunay na nagbibigay ng pinakamalaking benepisyo. Hindi kailangang marami, kahit maliliit, simple, at regular na portions ay may makikitang epekto sa paglipas ng panahon. Kung natututo ka kung paano nagtutulungan ang mga pagkain ito para sa kidney support, ay type ang Team Health sa comments. Hindi lang nito tinutulungan ang video na maabot ang mas maraming tao, natutulungan ka rin nitong maalala ang koneksyon ng mga pagkain ito sa iyong kalusugan. At syempre, kung hindi ka pa subscribe, maglaan ng ilang segundo para i-subscribe ang gintong sustansya. Dito mo matututunan ang mga practical at science-backed tips para manatiling malusog ang iyong kidneys at buong katawan. Ngayon na naiintindihan mo kung paano nagtutulungan ang mga pagkain ito sa loob ng katawan, handa ka nang matutunan kung paano sila isama sa isang simple, pang-araw-araw na kidney support routine na madali, sustainable, at epektibo. Tuloy tayo. Ngayon na alam mo na ang benepisyo ng cranberries, pakwan, at bawang, at kung paano sila nagtutulungan para suportahan ang kidneys. Pag-usapan naman natin kung paano mo sila magagamit sa isang simpleng daily routine para makatulong sa natural kidney detox. Dito mo makikita kung paano nagiging praktikal ang lahat. Una, napakahalaga ng hydration. Simulan ng umaga sa isang baso ng tubig. Agad nitong tinutulungan ang kidneys na mag-flush ng toxins na naipon habang natutulog ka. Kung gusto mo, maaari kang maglagay ng ilang cranberries o isang maliit na hiwa ng pakwan sa tubig para sa dagdag na antioxidants at natural na lasa. Sabi ng mga eksperto, kahit ganito kasimple, may benepisyo na agad para sa kidneys. Sunod, kumain ng pakwan bilang iyong morning o mid-morning snack. Nakakapag-hydrate, nakakagaan ng pakiramdam, at kumikilos bilang natural diuretic na tumutulong sa kidneys na ilabas ang sobrang fluids at toxins. Maaari mo itong kainin bilang slices, i-blend sa smoothie, o ihalo sa fruit salad. Ang mahalaga ay kainin ito ng regular para makuha ang antioxidants at hydration na dala nito. Pagkatapos, isama ang bawang sa iyong mga pagkain. Pinakamainam ang fresh garlic, durugin o tadtarin at hayaang nakababad ng mga 1-0 minuto bago iluto para mabuo ng husto ang allicin, ang compound na nagbibigay ng marami sa health benefits nito. Ilagay ito sa gulay, sabaw, broth, marinades, o kahit simpleng salt. Kahit kaunti ngunit regular, malaki ang naitutulong sa detox pathways at sa pagbawas ng inflammation sa katawan. Pwede mo ring pagsamahin ang mga pagkain ito sa iba't ibang paraan sa buong araw. Halimbawa, salad na may cranberries at light garlic dressing o pakwan bilang hapon ng merienda. Hindi kailangan ng malaking serving, ang consistency ang mas mahalaga. Ang routine na ito ay gentle, safe, at madaling sundan ng seniors at adults over 50. Siyempre, kung may existing kidney disease o iba pang kondisyon, kumonsulta muna sa doktor bago magbago ng diet. Pero para sa karamihan, ang paraan na ito ay ligtas, natural, at suportado ng siyensya tungkol sa antioxidants, hydration, at anti-inflammatory properties. Ngayon, gusto kong malaman, gusto mo ba ng full kidney detox meal plan na gumagamit ng mga pagkain ito at iba pa? Kung, I type meal plan sa comments. Nakakatulong ito para makagawa kami ng content na talagang kapaki-pakinabang para sa iyo. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. I-like ang video at i-on ang notifications para hindi mo ma-miss ang mga practical at evidence-based tips na makakatulong sa iyong kalusugan. Sa pagsunod sa ganitong simpleng routine, hindi ka lang kumakain ng masarap, tumutulong ka sa kidneys na magtrabaho ng mas maayos, mag-flush ng toxins ng natural, at manatiling malusog habang tumatanda. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga importanteng safety tips para masigurong tama at ligtas ang paraan ng pagsuporta mo sa kidneys. Tara, magpatuloy tayo. Ngayong alam mo na ang tatlong pangunahing pagkain na sumusuporta sa kalusugan ng bato,
at kung paano isama ang mga ito sa iyong araw-araw na routine, mahalagang pag-usapan din ang mga espesyal na paalala at safety tips, lalo na para sa mga seniors at sa mga may iniinda ng kondisyon sa kalusugan. Ang layunin nito ay siguraduhin na makuha mo ang lahat ng benepisyo ng ligtas at epektibo. Una, kahit natural at karaniwang ligtas ang cranberries, pakwan, at bawang, hindi ito kapalit ng medikal na gamutan. Kung may kidney disease, diabetes, high blood pressure, o iba pang kondisyon, mahalagang kumonsulta muna sa iyong doktor bago gumawa ng malalaking pagbabago sa iyong pagkain. Halimbawa, ang ilang may sakit sa bato ay kailangang bantayan ang potassium, at mataas ang potassium sa pakwan. Malinaw na maipapayo ng doktor ang tamang dami para sa iyo. Ikalawa, laging tandaan ang tamang dami. Kahit ang pinakamalulusog na pagkain ay maaaring magdulot ng side effects kapag nasobrahan. Maganda ang cranberries para sa urinary at kidney health, pero ang sobra-sobrang pag-inom ng unsweetened cranberry juice ay pwedeng magdulot ng pananakit ng tiyan o makaapekto sa ilang gamot tulad ng blood thinners. Malakas ang bawang, pero ang sobrang hilaw na bawang ay pwedeng magdulot ng pag-asim ng sikmura o heartburn. Ang pinakamabisang paraan ay regular pero katamtamang paggamit, tama lang para makatulong sa bato ng hindi sobra. Ikatlo, mahalaga ang tamang oras ng pagkain. Mas maganda ang hydration mula sa pakwan sa umaga o hapon, hindi bago matulog, dahil maaari itong magdulot ng madalas na pag-ihi sa gabi. Ang bawang naman ay mas mainam isama sa pagkain kaysa kainin ng walang laman ang tiyan, para mas maayos ang absorption at maiwasan ang iritasyon ng sikmura. Ang cranberries ay pwede kahit anong oras, pero mas masarap at mas maganda para sa digestion kapag kasabay ng pagkain. Ika-4, piliin ang natural at minimally processed. Para sa cranberries, iwasan ang mga produktong puno ng asukal. Sa bawang, mas mainam ang sariwang clubs kaysa powder o capsules na maaaring mahina ang bisa. Sa pakwan, piliin ang sariwang prutas kaysa bottled juices na maaaring may preservatives o dagdag asukal. Maliliit na desisyong ganito ang tunay na nagpapalakas sa iyong kidney support routine. At huli, tandaan na bahagi lang ng kidney health ang pagkain. Kailangan mo ring maging aktibo, panatilihin ang tamang timbang, kontrolin ang blood pressure, at magpa-check up regularly. Mas epektibo ang mga pagkain para sa bato kapag sinabayan ng malusog na pamumuhay. Ngayon, gusto kong malaman, nais mo bang gumawa tayo ng isang espesyal na video para sa mga seniors na may diabetes o may problema sa bato, yung magpapakita ng pinakamaligtas na paraan para kainin ang mga pagkain ito? Kung i-comment ang diabetes video, malaki ang naitutulong ng iyong engagement para makagawa kami ng content na talaga namang makakatulong sa iyo at sa iba. At syempre, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa gintong sustansya, gawin mo na ngayon. Pindutin ang thumbs up at i-on ang notifications para hindi ka maiwan sa mga siyensyang nakabase na tips para sa iyong kalusugan. Sa pagsunod sa mga safety tips na ito, makukuha mo ang lahat ng kidney supporting benefits ng cranberries, pakwan, at bawang ng walang panganib, at masusuportahan mo ang iyong mga bato sa ligtas at praktikal na paraan. Sa susunod, magbibigay tayo ng final recap at isang malakas na call to action para magsimula ka na agad ngayon. Tuloy lang tayo. Ngayong napag-usapan na natin ang lahat, ang tatlong pangunahing pagkain para sa bato, kung paano sila gumagana, kung ano ang dapat iwasan, paano sila isasama sa pang-araw-araw, at ang mga importanteng safety reminders. Oras na para sa final recap at mga hakbang na maaari mong simulan ngayon din. Ang tatlong pagkain ito, cranberries, pakwan, at bawang, ay may kanya-kanyang natatanging benepisyo. Pinipigilan ng cranberries ang pagdikit ng harmful bacteria sa urinary tract, kaya mas malinis ang kidney at pantog. Ang pakwan ay nagbibigay hydration, natural na diuretic, at tumutulong mag-flush ng toxins habang nagbibigay ng antioxidants tulad ng lycopene. Ang bawang ay nakababawas ng inflammation, sumusuporta sa natural detox pathways, at nagpoprotekta sa kidney cells laban sa oxidative stress. Kapag pinagsama-sama mo ang tatlo, kumpleto ang suporta sa bato, mas malinis na daluyan, mas magandang filtration, at mas magaan na trabaho para sa kidneys.
Pero hindi sapat ang kaalaman, kailangan mo itong i-apply. Simulan mo sa pagdagdag ng isa o higit pa sa mga pagkain ito ngayong linggo. Subukan ang fresh cranberry juice o dried cranberries bilang merienda. Kainin ang pakwan bilang bahagi ng iyong almusal o pang-hydrate sa hapon at idagdag ang bawang sa iyong sabaw, gulay o lutong bahay. Panatilihin itong simple, regular at practical. Maliit na pagbabago araw-araw pero malaki ang epekto sa pangmatagalan. At tandaan, hindi lang pagkain ang susi sa malusog na bato. Uminom ng sapat na tubig, bawasan ang asin at processed foods, kontrolin ang blood pressure, maging aktibo, at magpa-check up. Pinakamabisa ang suporta sa bato kapag kasama ng malusog na lifestyle ang tamang pagkain. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo, alin sa tatlo ang una mong isasama sa iyong routine? I-comment ang cranberry, watermelon, o garlic. Ang pagbabahagi ng iyong plano ay nakakatulong sa iba at ipinapakita kung paano ka natutulungan ng video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, pindutin ang thumbs up at i-on ang notifications. Ang bawat action mo ay sumusuporta sa iyong kalusugan at tumutulong na maabot namin ang mas maraming taong kailangan ng praktikal at siyensyang payo. Araw-araw, nagtatrabaho ng walang tigil ang iyong kidneys para panatilihing malinis at balanse ang katawan. Sa pagbibigay ng tamang pagkain at tamang lifestyle, nag-invest ka sa mas magandang lakas, mas maayos na pakiramdam, at mas mahabang buhay. Maraming salamat sa panonood. I-apply mo ang natutunan mo, maging consistent, at magkita tayo sa susunod na video para sa mas marami pang tips para sa iyong kalusugan. Nagsisimula ang iyong journey sa mas malusog na bato ngayon, gawin mo na ang unang hakbang.